Unahin nga po sa ating mga tampok na balita today. Kasado na po sa September 23 ang confirmation of charges hearing ng International Criminal Court sa kaso pong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa kampo ng dating Pangulo, susubukan nilang ipadismiss ang kaso sa ICC sa pamagitan po ng pag-question sa umano'y pag-kidnap sa dating Pangulo at issue po sa jurisdiksyon ng ICC. Lalo po dat matagal na raw pong umatras sa Rome Statute ang Pilipinas. Kung papabor daw sa kanila ang hukuman, posibleng ma-dismiss kaagad ang kaso laban kay Duterte bago pa ang susunod na trial. Biyernes nga po nang unang humarap po sa ICC si Duterte para po sa pre-trial conference ng kanyang kaso. Doon po'y pinakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan at pinalawig po na ipaliwanag po sa kanya ang kanyang mga kasong kinakaharap. Sinubukan pong ipagpaliban ng kampo ni Duterte ang hearing dahil sa hindi raw maayos ang kondisyon ng dating Pangulo. Pero gate ng ICC, maayos ang kondisyon ni Duterte dahil nasuri siya ng mga doktor doon. Samantala, nagkausap naman itong weekend ang mag-amang sina Vice President Sara Duterte at Rodrigo Duterte matapos humarap ang dating Pangulo sa pre-trial ng ICC. Ayon sa Vice Presidente, nananatili sa hospital wing ng detention center ng ICC ang kanyang ama pero nasa maayos na itong kondisyon sa ngayon. Pinapauwi na raw ni Duterte ang anak pero hindi raw pumayag ang Vice Presidente. Hindi pa naman daw nila napag-usapan ang kanilang susunod na hakbang sa kaso. Pero may mensahe raw ang dating Pangulo sa kanilang mga supporters. Sinabi niya, unang-una, relax lang. Okay. May hangganan ang lahat? Yes! There is a day of reckoning. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Binakbakan po naman ni Senador Bato de la Rosa si Pangulong Marcos Jr. dahil sa pagpayag nito na ipadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Dumalo ang senador po sa rally ng mga supporters ni Duterte sa Maynila nitong araw ng Sabado. Giit ni Bato, pwede ho naman daw pigilan ni Pangulong Marcos ang pag-aaresto po ng Interpol sa dating Pangulo pero hindi niya raw ito ginawa dahil nga sa atat daw ang Pangulo na ipadala sa ICC si Digong. Politika raw ang motibo sa lahat ng ito. Ipinaliwanag din po ni Bato kung bakit hindi siya nakasama sa Hong Kong noong pong nakaraang linggo kina dating Pangulong Duterte dahil siya ay nasa Davao daw. Alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero merong nag-leak sa akin na impormasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Ace Bingbong Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petisyon natin dito. Yan po tinig ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inamin naman ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre na ilang araw nilang pinaghahandaan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay General Torre, ilang araw na nilang alam na may ilalabas na warrant of arrest laban sa dating Pangulo bago pa ito na-aresto. Planado na raw ang pag-aresto at paglipad sa kanya papuntang The Hague, Netherlands. Pero tumagal daw ito ng ilang oras dahil sa ilang legal procedure, katulad na lamang ng paghihintay sa posibleng Temporary Restraining Order o TRO. Huli na raw nang malaman nila na fake news ang lumabas na balitang may TRO na may TRO na kaya nagdesisyon na siyang madaliin ang pagpapasakay sa dating Pangulo sa eroplano. Kinumpirma rin ni Torre na pinagbantaan siya ng dating Pangulo pero alam daw niyang hindi dapat paganahin ng personal na emosyon. Pinabulaanan din niya mga alegasyon na hindi binigyan ng pagkain at atensyong medikal ang dating Pangulo sa airbase. Sa huli, iginiit ni Torre na trabaho lamang ang kanyang ginawa. Ito ay trabaho lamang na kailangang tuparin. Ang aking ginagawa, sabi ko, ay para ito sa hustisya na talagang tunay na hustisya na nakukuha natin sa ating mga korte. Hindi nakukuha sa kalsada. Kaya anything that we do, nasa loob lang ng batas, hindi EJK, hindi extrajudicial, kundi nasa loob and within the framework
of the legal processes. Yan nga po ang tinig ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Samantala po naman sinagot din ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre ang birada sa kanya ni dating PNP Chief at ngayon nga po Senador Bato de la Rosa. Tinawag kasing lasing sa kapangyarihan ni Bato ang general na hindi man lang daw po iginalang ang karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte nang arestuhin noong pong nagdaang nga pong linggo. Pero sagot ni General Torre, iginagalang niya ang pananaw ng senador. Giit niya wala silang nilabag na anumampong protocol. Kumpiyansa po si Torre na legal ang paraan ng pag-aresto po sa dating Pangulo at hindi raw siya takot maimbestigahan kung may maghablaman laban sa kanya. Never in any point of my career, I felt more comfortable in following orders than in this administration. Kasi lahat ng aking natatanggap na orders dito mula sa ating Chief PNP, na presumably of course based na naka-align sa utos naman ng ating presidente, talagang legal. Na ako'y confident na talagang hindi ko sasabihin balang araw na I invoke my right to remain silent and I invoke my right to against self-incrimination. Hindi ko gagawin yan sapagkat ang aking ginagawa sa ngayon ay alam ko legal. Yan ang tinig ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III.